Masayang araw, mga ka-PL, nang dahil po sa tinawag ni BP Inday Sara na bobo talaga si Auntie Claire. Hindi nakatiis si Auntie Claire, mga kababayan. Bumuelta ho siya kay BP Inday Sara kanina sa ginawa niyang press briefing. Parang sinadya na lang yata, mga kababayan, na magsagawa ng press briefing para makaganti sa sinabi ni BP Inday Sara sa kanyang bobo, si Auntie Claire. Bobo siya talaga. Sabi ni BP Inday Sara ganun, mga kababayan. No? Tinawag niya po si BP Inday na meron di umanong kakulangan sa kaalaman sa batas. Kung magsalita si Auntie Claire, mga kababayan, akala mo napakatalino at napakagaling. Hindi niya nga naiisip na yung kanyang among pinaglilingkuran wala namang nagawa. Pero siya, kapitoko. Hirap siyang ipagtanggol yung amo niya, kaya ang ginagawa niyang trabaho na lang ngayon, imbis na sabihin, ang ginagawa ng kanyang amo, kung meron mang achievement, yun sana ang sabihin. Wala nga achievement. So, ang ginagawa niya na lang, atakihin ang mga Duterte. Kung makapagsalita, akala mo, maraming kasong naipanalo. Nag-ugat po nga pala, mga kababayan, ang girian, ang banatan, ang buweltahan nitong dalawa, si BP Inday at saka si Auntie Claire, yung naging trip po ni BP Inday papunta po ng Australia, na sinabi na po ni Inday, liwanag na po ni Inday, mga kababayan, na yung biyahe niya na yon ay hindi yon official business, kundi pang sarili lang. Pero itong si Auntie Claire, hindi humakaintindi. Kaya ayun, natawag siya ni Inday Sarang bobo. At hindi matanggap ni Auntie Claire, kaya siya ngayon rumesba. Eto po yung video, panuorin muna natin ang sinabi ni BP Inday, mga kababayan, bago po ang sinabi ni Auntie Claire o ang buwelta ni Auntie Claire. Ano ho? Simulan na natin. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung... 'Di ba? Ano sabi ni Sara? Hindi yon official business. So hindi yon kalakip ng kanyang trabaho bilang pangalawang pangulo. Yung biyahe niya na yon papuntang Australia. Paano pagkakasabi ni Sara? Hindi nga. Nilagyan niya po ng nga. Ibig sabihin, nasabi niya na yon, itong sinabi niya na to, nasabi niya na bago po itong pangalawang pagkakasabi niyang hindi official business. Nga. Hindi nga. Ang kulit mo, Auntie Claire paulit-ulit ka Puro katanong talagang, kumbaga sa Bisaya pa, namikil ba? Mga kababayan, kung sa Tagalog, nananadya na ba ng aasar? Akala niya siguro, aatrasan siya ni Inday, mga kababayan. Tinawag ka tuloy, bobo. Tuloy. Kasi... Okay, murahin mo, Day. Sige, Day. Huwag ka mahiya. Sige. Kailangan ko ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Bobo! Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka, at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Correct. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. Correct. So, ganun lang yan Simple. Ayun. Na kailangan ko pa naintindihan mo, Auntie Claire, ganun lang kasimple. Kapag ka official business, naturalmente, gagamit si BP Inday Sara o ang OBP ng pera ng gobyerno.
So after ng kanyang official business trip na yon, dahil gumamit siya ng pera ng gobyerno, matik na meron siyang i-report para malaman ng mga kababayan natin, higit sa lahat ni Ngagba, kung ano ang resulta na naging trabaho niya. Pero dahil nga ayon kay Inday Sara, hindi naman yun official business, kundi personal lamang yung nalakad niya doon sa Australia at hindi siya gumamit ng pera ng gobyerno, hindi na kinakailangan magsumite ng report batay doon sa kanyang naging lakad sa Australia. Sa madaling salita, Auntie Claire, wala kang pakialam. Bakit ka ngaw-ngaw na ngaw-ngaw? Naiinggit ka ba? O, tuloy. Explain. At ito po yung example ko. O solid proof. Solid proof ba? Solid proof. Pakinggan nyo kung ano yung solid proof ni BP Inday Sara. Na. Ano? Ano ba ibang term ng bobo? Ayun na. Bobo. Ano bang ibang term ng bobo? Walang utak. Mas mabigat sa bobo yan. Buti pa yung bobo. Bobo lang siya. Pwede mo siyang turuan at matututo siya. Pero pag yung walang laman yung utak, si Auntie Claire yan. Hindi maintindihan yung sinabi ni Inday. Sinabi na nga hindi in official business. Ang kulit. Paulit-ulit itong si Ante. O, tuloy. Magandang term ng bobo. Eto na. Ito na yung sinabi ni Auntie Claire, mga kababayan. Pakinggan natin ha. Pakinggan natin ha. Ang sabi ni Inday Sara, hindi yon official business, kundi sarili lang yon. Biyahe niya na yun, papuntang Australia. Eto. Last week or over the weekend, hindi ho na itago ni VP Sara ang kanyang, should I say, exasperation. Sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pa i-explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas. Yan na, di ba? Yan po ang race back niya kay Inday, mga kababayan. Kakulangan sa kaalaman sa batas. No? Teka, Auntie Claire, sandali, sasagutin lang kita dyan. Sa palagay ko, yung sinabi mo niyan, sapul ka dyan. Unang-una, bakit? Bakit? Si Inday Sara, marami ng posisyon sa gobyerno na hinawakan yan. Naging vice alkalde, naging alkalde, nagpapalit-palit na lang sila ni Tatay Digong. Ibig sabihin, pagdating sa kaalaman sa batas, di hamak na mas marami siyang nalalaman sa'yo. Ikaw, maaaring abogada ka nga, pero hindi mo ginamit yung katalinuhan mo kung talagang matalino ka. Naging abogada di ba? Consider nating matalino siya, pero tila hindi mo ginamit. Ewan ko bakit ka nagpauto o naging tanga-tanga o tanga talaga at naging PCO undersecretary pa ng Administrasyong Marcos na alam mo naman na walang nagawa ang amo mo. Ano sasabihin mo sa tao? Ano ay pagmamayabang mo, Auntie Claire? Sige nga. Hindi mo ginagamit utak mo. Teka, pag ako pa naging undersecretary, may maganda ba akong masasabi? Kapag ka wala, i-refuse ko, hindi ko tatanggapin yung appointment ni Bongbong Marcos, tinanggap mo. Hindi wala kang utak, bobo ka nga. Di ba? Tuloy. Sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Ayan na. Ano sinabi niya? Nagtatrabaho daw si Inday. Trabaho daw ang naging biyahe ni Inday papuntang Australia. Maliwanag kanina sa video, mga kababayan,
sa sinabi ni VP Inday Sara na hindi nga yun trabaho, Ante Claire. Hindi yun official business, Ante Claire. Kundi pang sariling lakad niya lang yun, Ante Claire. Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Matigas ba ulo mo? Tanga ka o talagang bobo ka talaga? Oh, inulit siya na naman, mga kababayan. Trabaho. Ipinipilit niya pong siraan ang pangalawang Pangulo, no? Na trabaho ang naging biyahe ni Inday. Siyempre, kapag katrabaho, gumamit ng pera. So, hahanapan niya si VP Inday, mga kababayan, ng report. Anong may bibigay ni Inday, Ante Claire? Bobo ka ba? Hindi nga yung official trip. Official business, hindi nga. Yun eh. Kulit mo naman eh. Tanga mo naman eh. Diyos ko. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Diyos ko naman. Ayon na rin sa RA 6713. May mga batas-batas ka pa nalalaman. Hindi naman yan ang ipinupunto ni Inday Sara. Ang kulit mo, pinipilit mo lang eh. Public office is a public trust. Wala kang So dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta. Putang ina, wala kang resulta, wala kang report na ibibigay dahil hindi naman yon official business, Ante Claire. Ang kulit mo rin. Sa pagtatrabaho. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Okay, ano sabi niya? Ano sabi niya, mga kababayan? Ang Pangulo daw, focus sa trabaho. So, doon muna tayo sa pinagpipilitan niya, mga kababayan, na trabaho talaga ang lakad ni Inday. Ilang beses na natin inulit-ulit na hindi nga trabaho ang lakad ni Inday. At mismo si Inday na rin na may sabi. Pero ipinagpipilitan niya talaga. Para bang hinahanapan niya po ng mali itong si Inday Sara. Para pilitin na maglabas siya ng report. Kahit na, ayan, alam naman niya ni Claire na walang maibibigay na report sa Inday. Kasi hindi man yung trabaho yung lakad niya. Pero pinipilit niya ba? Hindi ko malaman ang aasar o naghahanap na naman ito ng butas para lalong ipasisira kay Inday Sara, mga kababayan. Ano sabi niya? Ang Pangulo daw nagtatrabaho. Okay. Ante Claire, hindi ako si Inday Sara, hindi ako abogado, hindi ako vice presidente, pero ito, itatanong ko lang naman sa iyo, Ante Claire. Simple lang naman to, ipapakita ko lang ha. Ano sabi mo kanina? Nagtatrabaho ang Pangulo? Wes. Sandali, nasa na? Ayan. Matanong kita, Ante Claire. Ito ba ay tinatrabaho ng gobyerno? Tinatrabaho ba ito ng amo mo? Tinatrabaho ba ito ni Marcos? Ha? Ante Claire, Ito, nagtatanong lang ako. Meron na bang solusyon dito? Ang presidente? Yan i-highlights natin. Mahaba ho ito pag i-clinic ko po itong link na ito. Wag na lang. Dito na lang maiintindihan naman natin. Kahit sa mga litrato pa lang maiintindihan na ho natin, mga kababayan. Ano ho ang sabi dito? Ayan maliwanag bahagyang tumaas sa 20% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom na walang makain ayon sa pinakabagong labas na survey. Ante Claire, bahagya pa yan, 20%. Yung 20% na yan sa 100 million mahigit na mga Pilipino, napakarami na ho yan. Bahagya pa lang yan. 20% ang itinaas ng mga kababayan nating nagugutom. Ano sabi mo? Nagtatrabaho ang Pangulo? Ito nga itong problema na ito. Hindi nga natrabaho ng Pangulo. Kung mayroong ginagawang trabaho talaga na matino itong Pangulo, Ante Claire, sana hindi magkaroon ng panibagong survey na tumaas na naman ang nagugutom ng mga Pilipino. Trabaho to ni Gadon, kung di ako nagkakamali Di ba? Kasi si Papa Gadon, yan ang trabaho niya talaga alam ko Isa rin yan, wala rin nagawa yan Di ba?
Nasaan ang ipinagmamayabang mo, ang declare na nagtatrabaho ang Pangulo? Ni isang poste ng tulay, wala. Ni yung mga magsasaka dito sa Mindanao, mga kapitbahay ko mga magsasaka sa Mindanao, ni hindi nga mabigyan ng matinong patubig, ni hindi nga mas mabigyan ng magagandang mga kagamitang pangsaka. Ganon na rin ang mga mangingisda. Piling-pili lang yung lugar na mga binibigyan nila ng mga kagamitang pangsaka. No, itong mga magsasaka, itong mga mangingisda. Pili lang eh. Nueva Ecija o meron, pinagmamayabang nila, pero hanggang doon lang. Hindi nyo ba na iisip, Anticlair o Marcos, ayan, Mr. President, hindi nyo ba naiisip na ang Mindanao ang pinagmulan o pinagmumulan ng pinakamalaking bahagi na maiaambag sa Visayas at Mindanao pagdating sa pagkain? Dapat dito nyo tutukan. Paunlarin nyo ang agrikultura sa Mindanao para mas dumami ang ani ng mga taga Mindanao na maibabahagi sa Visayas at Luzon. Subukan nating tanggalin ang Mindanao sa mapa. Magbukod ang Mindanao. Ewan ko lang kung hindi kayo maghirap sa bigas. Ngayon nga lang Ngayon lang malaki ang bag ng mga taga Mindanao na mga magsasaka sa Visayas at sa Luzon, pero kinakapos pa rin, di ba? Hindi pa rin mawala-wala ang import na bigas, import na asukal, at kung ano-ano pa. Mas lalo pag nawala ang Mindanao. Anticlair, nagtatrabaho ba ang Pangulo? Simpleng kagutuman, hindi niya masolusyonan. Nasaan yung ipinagmamayabang niyang kadiwa ng Pangulo? At itong 20 pesos bigas meron na. Talagang meron na Nilagyan talaga nila ng 20 pesos na kilo ng bigas, meron na. Parang ka naman din na sila mapahiya. Meron na. Hindi tulad dati, wala. Ngayon meron na. Oo, saan? Sa kadiwa lang. Kadiwa lang, mga kababayan. Pagpunta mo ng palengke sa mga mall, ang bigas 50 hanggang 60 pesos pataas. Sa kadiwa lang merong 20. At bentang palugi pa yun, ang totoong angkat nung 33, tinapyas nung 13, binenta ng 20. Tanga. Para lang merong maipagmayabang, no? Para lang masabing natupad yung sinabi niyang 20 pesos na bigas, nagbenta ng palugi. At yung pinambili nun, mga kababayan, inutang pa natin. Anong klaseng utak yan? Hindi mo aminin yung totoo na hindi mo kaya para hindi ka nasingilin ng tao. Pakisabi mo nga yan, natiklir sa amo mo para hindi siya nagmukhang tanga. Hindi katulad mo na nagmumukha rin bobo. Sabi ni Inday Sara, hindi ako may sabi niyan, mga kababayan. At hindi lang ito ang problema. Napakarami pang problema ng ating bansa na hindi kayang solusyonan ni Marcos, mga kababayan. Kayo, alam niyo ho yan. Iisa-isahin pa ba natin? Abutin tayo ng 3 oras dito, mga kababayan. Yan lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi, higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.